naboboring na ba ang relationship nyo at gusto mong mabuhayan ulit o mapuy ulit, maramdaman nyo ulit yung dating init or mas mainit pa dyan, parang bulkano. Ano? Well, sa video na ito ay share ko ang 5 na I hope na makakatulong sa inyo na personal na tips ko para sa inyo para maiwasan na ang more damage na nadulot ng pagiging boring nyo sa relationship. So, gusto mong malaman? Tara! Anyway, huwag mo isipin na ikaw lang yung dumadanas or kayo lang yung dumadanas sa ganyang relationship na naboboring or nawawalan yung excitement and minsan nga feeling mo hindi mo na siya mahal. Okay lang yan. Kasi very common yan sa almost lahat ng relationship, I believe, na dumadating sa point na boring. Kahit nga sobrang ganda pa kung sobrang sexy or kagapuhan yung partner mo, talagang maboboard kayo. Especially kapag tumagal na kayo ng 50 years, 30 years, 20 years, 15 years, 10 years, 5 years. Worse nga, meron pa yung 3 years at 2 years lang. But it's okay. And ang problema lang dito, kung hindi nyo alam kung ano yung dapat approach nyo, ang dapat nyo gawin, most of the time, ito na yung point ng relationship na naghiwalayan. Ito na yung point ng relationship na palaging mag-aaway. Marami ng misunderstanding. And feeling mo na is that hindi mo na talaga mahal yung partner mo. And most of the time, dito na na-fall out of love. Kaya ina-addressan natin to at very important sa lahat ng relationship na sana ay mapanood dito. Kaya pag-share naman para makatulong din sa ibang kapatid natin, sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan. Okay? And mostly, naboboring ang relationship hindi lang sa tagal ng panahon or yes, tagal ng relationship. Mostly din naboboring dahil walang bago, walang napaka-normal ng relationship nyo, napaka-normal ng takbo ng buhay nyo. School bahay. Walang masyadong nangyayari, walang masyadong thrill, sa relationship nyo. Kaya nabobored kayo, And ito pa, mostly isang rason kung bakit nabobored is that hindi nyo mahal ang isa't isa or hindi kayo mahal talaga ng partner nyo. Kaya naboboring or nagkarelasyon kayo dahil sa excitement lang dati, sa feeling lang, hindi talaga na i-foundation sa true meaning ng relationship, which is love, pinaka-foundation ng relationship. So, that is why naboboring at maybe gusto mo or gusto ng partner mo ng new thrill, new lasa, and that is very dangerous. Kung nasa point ka na ganun at talagang hindi ka manahal ng partner mo, mag-release ka. There's no problem with that, okay? But anyway, hindi yan yung addressan natin dahil ang addressan ko sa video na ito ay i-share ko sa inyo ang 5 tips ko para imbes na ma-fall out of love ang isa sa inyo or ikaw, mas lalo pang ma-in love kayo sa isa. Take advantage sa mga situation na ganyan, sa mga nangyari sa relationship na ganyan, okay? So, simulan na natin sa number 1. Do something new. Kung walang bago, walang thrill, walang excitement, kaya take time mga kaibigan. Mag-picnic kayo, especially ngayong medyo mainit ang panahon. Lumabas kayo, mag-picnic. Kung hindi nyo kaya ng mountain climbing, hiking, then doon kayo sa beach, sa river, or sa resort, or kahit saan, as long as may bagong nangyayari sa inyo na hindi common. May bagong nangyayari sa relationship nyo para mabubuhay naman. Kasi ang patay, the reason kung bakit patay, kasi walang bago. Patay nga eh. Walang hinga. The reason din kung bakit may buhay tayo is that may nangyayari sa atin. So, do something na hindi common sa relationship nyo, hindi nangyayari sa relationship nyo. At kung hindi kayo makalabas, hindi may swimming pool naman. Yung anong tawag doon, yung binobombahan na rubber, right? Ang point natin dito is that do something new. Kasi in that way, is that na-express nyo yung pagka-boring nyo sa relationship sa ibang bagay. In that way, may connection sa inyo dahil meron kayong ginagawa. Like, magluto kayo sa labas, literal na sa labas lang ng bahay nyo. Basta, yung merong nangyayari sa inyong dalawa, yung involved kayong dalawa, Or anything like playing games, badminton, basketball, volleyball, whatsoever that is new sa relationship nyo. Or hindi lang new, kundi dati nyo ginagawa na kalimutan nyo na dahil sa sobrang busy nyo. Marami kayong ginagawa sa buhay. Okay? Proceed na tayo sa number 2. Take advantage of every misunderstanding. Huwag nyo isipin na ang misunderstanding sa relationship is that masama. Actually, most of the time, ay may magandang dulot sa relationship nyo.
Kaya i-take advantage nyo ito. Unang-una sa lahat, of course, sa mga misunderstanding na yan, mas nakikilala mo yung partner mo. Mas naintindihan mo siya. Mas alam mo kung ano yung dapat mong gawin, na dapat mong iwasan sa mga misunderstanding na yan. Lalo-lalo na kung kayo yung tao na marunong matuto. You know? Alam mag-accept ng pagkakamali at natututo sa mga nangyayari sa buhay as a relationship. Hindi yung palaging isisi sa partner, siya ang lahat ng mga kasalanan. Hindi kayo matututo. Kaya sabi ko, take advantage sa mga misunderstanding kasi in that way, mas lalo kayong nag-grow. Mas lalo kang nag-grow. Mas lalo mong nakikilala yung partner mo. In that way, mas alam mo kung ano yung dapat na approach na gawin mo sa kanya. Ano po? And then, hindi lang yun. Mapapansin nyo, sa mga misunderstanding yan, mas lalo kang nagiging sweet. Mapapansin nyo, yung sex life nyo, after nyo nang mag-away, nagkabati, mas matindi yung bakbakan ninyo. Why? Kasi sa mga misunderstanding na yan, sabi ko nga, take advantage nyo. Mas actually nabubuhay yung relationship sa mga misunderstanding niya. Hindi po yan masama sa relationship. Ang masama, yung inoras-oras, araw-araw na may misunderstanding. It means there's something wrong sa relationship nyo. There's something wrong sa inyong dalawa. Sa mindset nyo, the way approach nyo sa isa't isa. Napakadelikado po yun kasi the more na toxic ang relationship, the more ang pag-aaway, the more hindi nyo may enjoy, the more na mas napapabilis yung pag-fall out of love ng partner mo or ikaw mismo. Especially kapag merong nalalandi na iba na mas mabait or mas healthy yung dinadala niyang relasyon at gusto niyang i-offer sa'yo, of course, or sa kanya, of course, mafo-fall out yan at maaaring sila yung piliin. So please take advantage sa mga misunderstanding. Pero kung palagi na lang, there's something na kailangan yung ayusin. Number 3 na tip ko. Hot and cold. Ito ay isang principle na napaka-halaga na i-apply nyo. Kasi pag nasa gitna ka o lukewarm, magiging normal talaga yung relationship nyo. Kapag ikaw yung babae na normal, of course, maging normal ka sa pag-iisip, but very normal yung approach mo, very normal ka, of course, magiging boring. What makes you think na mag-enjoy yan sa'yo kung napaka-normal mo? There's something dapat sa'yo na maging hot and cold ka. This principle is that sometimes maging sweet ka, maging hot ka sa kanya. Pero darating din yung time na magiging cold ka. It means bigyan mo siya ng space. Bigyan mo siya ng pagkakataon na mag-isa siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon na solohin niya din kung ano yung ginagawa niya. Para maramdaman niya na parang wala ka. But sa totoo lang, of course, nandyan ka. Pero ang point natin dito, pag naramdaman niya wala ka, maaaring hanapin ka niya. And in that way, dyan mo rin ipapakita that you are cold. You know what I mean? Yung principle na yon. Hindi kayong lukewarm. You know? You should know how to sometimes go sa hot na stage or position. Maging hot ka. But sometimes, bigyan mo siya ng cold na reactions. So, I hope na nag-gets nyo ito. Okay? Proceed na tayo sa number 4 na dapat mong gawin para ma-excite siya. Ma-excite siya. Do something about your sex life. One of the reason kung bakit naboboring ang sa relationship, nadadry, dahil sa napapabayaan ng sex life. Either hindi na masyado ng sex, or either very common na yung way to have sex with your partner. Walang excitement, wala na yung romance, wala na yung, basta ganun na lang, tusok na lang, walang enjoy. Dito is that do something new. Maybe put something like lingerie ba tawag doon? Lingerie or whatsoever. Put some wine or, mag-hotel din or, mag-resort na may hotel, ganun, para mapanibago naman yung atmosphere. Mapabago yung environment at yung approach nyo when it comes to sex life. Huwag niyong papaten ito, especially sa mga asawa, kasi ito yung isa na bumubuhay talaga sa relationship. Pag namatay ito, pag na-dry ito, wala talaga, maboboring. Maghanap yung partner mo ng iba, either ikaw or siya. Kaya wag niyong papabayaan ang sex life nyo, even sa mga style, sa mga position. Kung meron kayong ayaw sa partner nyo, napag-uusapan naman, especially sa mga mag-asawa. Pag-uusapan. Dapat pinag-uusapan nyo yan. Dapat open kayo. Dapat sabihin nyo at i-improve nyo yung sex life nyo. Hindi yung tinatahimik nyo na lang dahil natatakot ka, pero ayaw na ayaw mo naman. Tapos, palagi kang nadidisappoint sa resulta ng sex life nyo. Tapos wala ka namang ginagawa. No. Hindi dapat gano'n. Dapat i-open mo sa kanya kung ano nangyari. Pinag-uusapan nyo, especially nga sa mga mag-asawa. Kaibigan,
So, wag na wag niyong papabayaan ang sex life nyo. Kung nadadry na, please buhayin nyo. Please lang. Okay? And for me, ang pinaka-healthy na times ng sex life, depende sa inyo. Depende sa partner nyo. Hindi ko sinasabing ito scientifically proven. But I believe at least twice a week. Okay na yun. Maganda na yun. Kasi pangit naman din yung araw-arawin. Kaya sabi ko nga, depende sa testosterone ng partner mo, depende rin sa gusto mo, kung anong type mo. Kaya nga sabi ko, pinag-uusapan. Pero I believe that healthy na yung twice a week. Pero kung medyo nadadry pa dyan, edi araw-arawin nyo kung gusto niya. Nasa inyo na yan. Sa inyo na ng asawa mo. Depende. Ang point natin dito, wag nyong pababayaan ang sex life nyo. Okay, last but not the least, na share ko sa inyo. Actually, hindi ito tips. Sa totoo lang, ito ay advice na lagi mong tatandaan ang relationship is about love. Loving your partner. And loving is not based on feelings. Merong mga nag-advise na ang love daw ay feelings. Kasi kung walang feelings, wala nang love. No. They don't know what love is. Love is a choice. Love is a choice. Kasi kung nagbe-base ka lang sa feeling mo, pabago-bago. Mawawala yan after 20 years, 30 years. Wala yung excitement. Kasi lalo na kung palagi mong nakakasama, palagi mong natitikman yung partner mo, of course, mawawala yung feelings talaga. Pero kapag meron yung love, na palagi mo pa rin pinipili na mag-stay, na mahalin siya, na enjoy yung relationship nyo dyan, actually, mas nakikilala nyo. Kasi yun talaga ang meaning ng relationship. Yung mag-stay kayo, yung lumaban na magkasama, yung pipiliin nyo ang mag-stay, ang intindihin ng isa't isa, ipaglaban yung relationship nyo, at enjoy yun yung relationship nyo kahit minsan hindi na masaya, minsan naboboring na, piliin nyo pa rin na wisdom, piliin pa rin na workout, at yun ang tunay na meaning ng relationship, yun ang tunay na meaning ng love. Love is a choice, not just a feelings. Feelings lang ay rekado niya para mas manamnam nyo yung lasa o yung sarap ng relationship. Talagang maganda yung may feelings, nararamdaman ka sa kanya. But it doesn't mean kapag nawala yun, yung excitement, it doesn't mean nawala yung love. Andun pa rin. It doesn't mean na hindi na nag-exist yung relationship. Hindi ibig sabihin na hindi talaga kayo yung para sa isa. No. Kung matutunan nyo na ipaglaban na mag-stay, then mag-stay kayo. So that's it. I hope na mayroon kayong natutunan. Maraming salamat and God bless.